Hello guys! Nagawa ako ng warag-anab ngayon guys. Yung grapes bitaw na dahon ang pangbalot. Yan guys oh. Dahon ng grapes. Yan ang warak inap. Yung bigas ko. Ano yan guys? Egyptian rice na may sagol na karne. Tapos ito guys oh, yung ang laman dito ano, dahon ng grapes. Kasi nilagay ito sa freezer. Dahon ng grapes. Kasi kailangan guys mag ano siya guys, parang mag-ice bitaw yung dahon, no? Para hindi siya mapunit pagbalot guys. Parang kung sa atin pa ba sa Pinas, sa Bisaya hajog. Yan ang tinatawag na dito na warak inab. Grapes ang pangbalot. Dahon ng grapes. Tapos dapat guys, pag nagbalot ka, dahan-dahan kasi para hindi siya mabutas. Kasi madali itong mabutas eh. Madali masira yung dahon niya guys. Kasi manipis siya, tingnan mo. Kaya pag nagbalot ka, dahan-dahan. Tapos guys, magawa ako ganito guys. Tapos ilagay to sa freezer. Kasi pag gusto mo magluto, diretso mo na ilagay sa kaldero kasi matagal to gawin guys. Kaya mag-stock kasi matagal to gawin. Tapos halimbawa ngayong araw magawa ka pa tapos magluto ka, matagal kasi sa dami mo naman na maliit pa yung gawin mo. Kaya kailangan pag gusto mo magluto dito, ilagay sa ref, ilagay sa freezer, i-stock para hindi ka na mahirapan. Mas maganda may yung may istaka kasi diretso mo nalagay sa kaldero. Tapos magawa ka pa, tapos magluto ka, maglutuin mo na ngayong araw. Hindi pwede ganyan guys kasi matagal to gawin eh. Kaya dapat i-stock talaga siya guys. Para hindi matik na ilagay mo sa kaldero pag gusto mo magluto.
matagal to gawin guys, lalo na pag hindi ka sanay magawa. Mahirapan ka talaga guys, kasi yung dahon sa grapes madali lang siya mapunit. Kaya pag hindi mo pa kabisado paggawa, mahirapan ka talaga. Magkapunit-punit yung dahon mo basta hindi ka pa kabisado magawa. Pero pag kabisado mo pa magawa, madali lang. Kasi matsansa mo na yung dahon at matsansa mo na yung bigas. Kasi pag marami ding bigas guys, masubraan ang bigas sa paglagay mo, siyempre mabutas yung dahon o magkabiak-biak siya. Tapos yung gawa mo hindi din pantay, may malaki, may maliit, kasi hindi mo matsansya pa yung bigas. Tapos pag alam mo na talaga magawa, matsansya mo na ang bigas. Dapat talaga matsansya mo. Pag ganyan sa bigas, matsansya mo. Isang ganyan lang, matsansya mo na yung bigas. Kasi nagyelo siya guys, nag-ice. Tingnan mo yung gawa ko, di ba? Pareha lang sila kalaki. Pareha lang sila talaga kalaki. Oh. Kasi tsantsado ko na ng bigas, tsantsado ko na kung gaano karami yung bigas. Tapos pag maliit ang dahon, giganyan mo lang guys, parang idalawa mo, tapos parang idugtong lang siya pag maliit ang dahon. Kasi may dahon man na warag-anab na maliit lang din, kaya idalawa mo siya, parang idugtong sila. Para hindi ka mahirapan. Kasi katulad nito, mahirapan ka man mag-ano dito, maliit lang siya, tapos may mga ganito. Kaya iganyan mo siya, idalawa mo siya, idugtong mo siya, tapos sa gitna ang bigas ilagay. Pero pwede man to, pwede din guys, putulan mo sa gilid-gilid ganyan pag may mga, lalo na pag pangbinta na warag-anab. Siyempre pag pangbinta, dapat talaga maganda yung gawa mo, di ba? Pero pag pangbahay lang, pwede yung dahon magkaano-ano, kahit hindi maganda ang pagkagawa. Pag sa bahay lang na pangkain lang. Pero pag siyempre pag ibinta mo, dapat maganda talaga din yung gawa mo, di ba? Kasi nasanay ako ganito guys, kasi yung sa Kuwait ako dati noon, warak-inab ang trabaho ko. Sa isang araw magawa ako 1,500 na pieces ng warak-inab. Ang gawin ko talaga warak-inab lang, kasi yung iba din yung ginawa nila, gawin nila milk puff.
Yung sa akin, warat inaw. Marunong din ako magawa ng meal proof guys. Thank you for watching guys.